Meron po kasing statement atong si Rowena Guanzon. Ang sinasabi niya tungkol kay Digong na nakakulong, Digong na kahit anong gawin ay mukhang wala na talagang pag-asang makalabas sa kulungan, Digong na mukhang dismayado na sa kanyang abogado, kaya papalitan na daw. Yan yung pinagmamalakan nyo, nakakulong, pero puring-puri pa rin kayo. Sabi niya, this man, Rodrigo Duterte, has a charisma that is unparalleled. Pero ang charisma niya sa masa, hindi sa elite. Wrong. Huwag niyo pong gamitin yung salitang masa. Ang charisma daw ni Digong, sabi ng mga kababayan natin, ay sa mga tanga, uto-uto at bobo lang. Hindi masa yon. Hindi nagre-represent ng masa yung mga sinasabi niyo na malakas ang charisma nga ni Digong. Ulitin natin yun daw po ay yung mga tanga, uto-uto at bobo. At kasama ka pala doon, Guanzon. Kung ganon, napakasaklap niyan. Sabi niya, I think Digong came at a time when the Filipinos were so tired of elitist politicians. Talaga ba? Yung masa talaga? Sasabihin na pagod sila sa mga elitistang politician? Para namang walang ganong issue dito sa atin. Nagpapatawa po ba kayo, Guanzon? Lalo kayong naging olats niya na. Dikit ng dikit kasi kayo sa mga Duterte at ngayon na talagang open DDS na kayo, lalo kayo naging olats. Yung dunog nyo, biglang nag-decline. Hindi daw yan charisma, kundi ipinapakita lang na majority ng mga Filipinos, ng mga kababayan natin ay politically immature. Hindi nila ma-distinguish daw ang maling ugali sa tama. At ang epekto nito sa lipunan, yan ang nakakatakot dahil napakaraming mga kababayan natin pala ang ganon. Totoo yan isipin mo meron silang kapangyarihan na ilagay sa gobyerno ang bulok na tao. Isipin mo yan, Manang Guanzon wala na nakulbaan sa amo, anyway. So yan, at tayo rin sa experience natin, yung mga taga-suporta ni Digong, bukod doon sa sinasabing bobo, tanga, at uto-uto, karamihan dyan, may problema.